focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. So what's up and good day mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw nga pala na to ay magsusukat tayo ng valve to piston clearance, no? Susukatin natin yung clearance ng valve at saka piston, no? Gagamit tayo ng clay para makita natin kung gaano nga ba kalayo yung piston natin doon sa ating valve. Usually ginagawa po to pagka kayo po ay nagpalit na ng high lift na mga camshaft. Kagaya na lang nito mga kaibigan, nagpalit na po ako ng high lift na camshaft. Ngayon, kailangan kong sukatin yung valve to piston clearance. Maglalagay tayo ng ng clay sa ibabaw ng piston. Tapos iikutin natin, ika-crank natin yung engine, titignan natin kung gaano nga ba kalayo yung valve dun sa ating piston. Tsaka para malaman natin kung maghahalikan ba yung valve natin at tsaka yung piston. No? So samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yun. So ayun mga kaibigan, no. Ito na po yung naging resulta nung test na ginawa natin. Kung makikita natin dito sa exhaust, halos hindi tumama yung valves, no. Hindi bumakat yung valve dito sa ating exhaust. Pero dito sa ating intake, yan bumakat siya ng konti. No, bumakat siya ng konti. Pero sa nakikita ko, mukhang malayo pa naman yan dun sa ating piston, no. Ibig sabihin lang niyan ay hindi po maghahalikan yung valve at piston natin. No? Ayun lang ang ibig sabihin niyan. Hindi maghahalikan yung valve at piston natin dito sa sitwasyon na to. So, inasahan ko na rin naman kasi nga, unang-una tong piston na gamit ko, hindi siya dome type. Pangalawa, yung piston natin ay hindi umiibabaw dito sa ating block, no? Ayan, hindi siya nagtatap. Hindi siya umaabot dito sa hindi siya dumudulo, no? So, sinadya ko na ganito to para hindi masyadong mataas yung compression dahil nga pang touring pa rin to. Tsaka gusto ko hindi masyadong mataas yung compression para, alam mo yun, kahit ihataw mo ng ihataw, walang sabog, no? Pero dahil nga sobrang laki ng niya, malaki na po yung kanyang piston, 64.5 na po yan. Tapos yung chamber ng aking cylinder head
Yan, yung chamber po ng aking cylinder head ay stock pang 150. Mataas pa rin naman po yung magiging compression ko, no? Mataas pa rin yung compression ko kasi stock yung chamber ng aking cylinder head. Hindi ako nagre-chamber ng aking cylinder head. Tapos, nung piston ko, oversized na, sobrang laki na. Kaya, mataas yung kanyang compression pa rin kahit na hindi umiibabaw tong piston. So, balik tayo dun sa usapang tama ng valves. Saka, balik tayo dun sa dun sa valve to piston clearance. So, sa nakikita ko, hindi naman tatama yung valve ko dito sa piston. Dahil, ayan nga, hindi nga masyadong bumakat dun sa clay yung aking valve. So, ibig sabihin lang yan mga kaibigan, malaki pa yung clearance niya. Valve to piston clearance ko. Nanghihinayang nga ako, no? Dapat pala nag 7.0 na ako na cams dito. Kasi ito, yung camshaft nito, ako nagre-grind ng camshaft nito. Ang ginawa kong cam profile ko ay 6.8, no? Ang stock nito 6.6. Ang ginawa kong nito, cam profile nito 6.8, no? 6.8 yung cam lift niya. So, dun ako sa safe. Ayoko kasi mag 7.00 dati. 7.0 na camshaft dito sa aking motor dahil nga wala akong balak na mag valve pocket. Ayokong mag valve pocket. Kaya hindi ko masyadong tinasan yung cam lift ko. Ngayon, sa nakikita ko, mukhang hindi rin naman kasi tatama yung yung valve ko dun sa piston. Dapat pala nag 7.0 na ako na piston na cam lift. Nanghihinayang din ako. Pero sa bagay, hindi ko pa naman na kakabit yung buong cylinder head. Actually, pwede ko pang tanggalin to. Pagka sinipag-sipag ako, gagawin kong 7.0 yung cam lift ko. Tapos, hindi ako valve pocket, no? Baka gumawa pa ako ng panibagong video. Naka 7.0 yung cam lift ko. Tapos, yung piston ko hindi naka-valve pocket. Titignan natin kung tatama ba yung piston dito sa valve or maghahalikan ba yung piston at saka valve natin. Pero sa ngayon, ito na muna, no? Tapusin ko na muna tong video na to. Pinakita ko lang sa inyo kung paano nga ba yung process ng pagsukat natin, no, ng valve to piston clearance. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Paalam.